Para naman sa mga kababayan nating mahilig mag-travel para bumisita sa pamilya o dahil sa trabaho, isinusulong ngayon sa Kamara ang panukalang pag-abolish sa tinatawag na travel tax. Ito'y para umano mapagaan ang gastusin ng mga Pilipino at mapaigting ang lokal na ekonomiya ng bansa. Para sa detalye, si Earl Tobias live mula sa Kamara. Earl? Greg, magandang tanghali. Tinutulak nga ngayon ni House Majority Leader Sandro Marcos yung isang panukalang batas na mag-a-abolish na sa tinatawag na travel tax. Sabi ng Majority Leader, nakakasagabal na raw kasi yan sa pag-hit at pag-abot ng mga economic recovery targets ng bansa. Greg, sa inihain ni Representative Marcos na House Bill 7443, pinatatanggal na ang ipinapataw na travel tax na noon ay ipinatupad sana para sa iba't ibang kapakinabangan. Pero ngayon, paliwanag ni Representative Marcos, Greg, parang naging dagdag gastos o pasanin na lang ang tax na yan para sa mga Pilipino. Pinahihirap na raw ang dapat magaan lang sana na pagbiyahe ng mga taong bayan, partikular kung yan ay para lang din naman sa trabaho o pagbisita sa kanilang mga kapamilya. Sakaling may sa batas ang pag-abolish sa travel tax, mapapawalang bisa ang nooy Presidential Decree number 1183 at ilan pang konektadong probisyon sa ilalim ng Tourism Act of 2009. Kasabay niya ng paghinto na ng kinokolektang fixed charges na umaabot ng 2,700 pesos para sa first class passengers at 1,620 pesos para sa economic class travelers. Greg, pagdidiin ni Majority Leader Marcos kung mananatiling ganyan kagastos ang pagbiyahe, mapag-iiwanan lang lalo ang lokal na ekonomiya ng bansa. Isang halimbawa raw niyan ay Pilipinas na lang ang bansang hindi pa nagtatanggal ng mabigat na travel tax di tulad ng mga kapitbahay nating bansa sa ASEAN. Greg, pagdidiin din ni Representative Marcos, pabigat nang maituturing ang naturang travel tax mula sa simpleng paggamit sana ng pamilyang Pilipino sa mas mahalagang bagay sa kanilang pera na iikot rin sa ating local economy hanggang sa regional economic goals ng bansa. Greg, dagdag namang paliwanag ni Majority Leader Marcos, yung mga sektor ng turismo at ng ekonomiya na noon ay pinaglalaanan o nakikinabang dyan sa sinisingil na travel tax ay magagawa naman daw ng paraan na mabigyan ng appropriations o ng budget sa maayos nga na kanilang deliberasyon. Kumbaga, yung mga umaasa dati dito sa sinisingil na buwis, gagawa na lang daw ng paraan na mabigyan pa rin ng pondo sa pamamagitan ng budget para hindi naman daw mapag-iwanan. Balik muna sa inyo.